Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, pasiyahan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagkakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay namang muli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman,
at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa banal na misa. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay pagkakataon para sa atin upang hindi lamang ilahad ang ating mga personal na kahilingan, kung hindi magpasalamat at tumanaw ng utang na loob at humingi ng tulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Mula sa Eucharistia, pinapatibay ang ating medyo humihinang pananalig. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo
sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita lamang. May mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin. Pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay, totoo't matapat. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa, magpakailan paman. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa?
Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataon dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang siya at ito'y nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop at dinala sa isang bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita sa kanya ng pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng iskriba, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Binabati namin kayo sa pagpapala, pagbibidisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng grasya mula sa ating butihing Poong Senyor. Kumuha tayo ng lakas sa salita ng Diyos. Unang pagbasa natin, sumulat si San Pablo sa mga taga-Galacia. Kasi doon nagtuturo siya. Hindi lamang siyang nagtuturo. May ibang nagtuturo. Parang iba yata ang sinasabi nito. Ibang ebanghelyo ang ipinapahayag niya. Nalilito tuloy ang tao. Magulo. Kaya sabi ni San Pablo, ang ebanghelyo ay hindi imbensyon ng tao. Kahit na ba, napakaganda ng konsepto, napakataas ng mga ideya, maganda yan inobasyon yan At hindi natin naisip yan. Ang ebanghelyo hindi nanggaling sa tao, kahit naman kung gaano kadunong o kagaling yan. Ang ebanghelyo ay revelasyon mula sa Diyos. Ang pinanggalingan, ang orihen, ay mula sa taas. Yan ang kinaklaro ni San Pablo. Kaya kung may marinig kayong iba, sapagkat si San Pablo, yung tradisyon, kung ano ang ipinamana, ipinasa, yun ang ibinibigay sa tao mula mismo sa turo ni Jesus. Kaya paalala sa atin, baka kung ano-ano na lang ang iniisip, okay yan bago yan Hindi po to uso, hindi po to yung modo, kung hindi ang turo ni Jesus. Makinig tayo po sa turo ng simbahan. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, may iskribang nagtanong, paano ako makakapunta? Paano ako makakatamo ng buhay na walang hanggan? Ano ba nakasulat? Kasi sinusubukan si Jesus mahalin ang Diyos ng buong pagkatao at mahalin mo ang iyong kapwa. Sino naman ang aking kapwa? Nagbigay ng kwento si Jesus. Ang kwento ng mabuting Samaritano. Isang taong binugbog, halos iniwan ng parang patay sa tabi ng daan. May dumating na saserdote, hindi pinansin. May dumating na Levita, hindi rin, nagdedma lang siya. Ngunit may isang Samaritano pa. Siya'y nahabag.
tumigil. Meron siyang alak at langis at binuhusan ng sugat ng tao, tinalian, kinarga, inilagay sa kanyang hayop na kanyang sinasakyan, dinala sa bahay panuluyan. At meron siyang dapat gawin, nag-iwan siya yung denaryo, parang ito yung minimum wage. At 2 denaryo ang iniwan niya doon sa may-ari ng bahay panuluyan na may utos. Alagaan mo siya. Kung kulang ang ibinigay ko sa iyo, babalik din naman ako dito. Kilala mo naman ako. Sa kanyang salita, ako na magbabayad kung kulang man yan, 2 denaryo niyan. Sino ang tumulong sa kapwa? Yung nagpakita ng habag, pagtulong, pakikipagkapwa. Ito ang kaugnay at kalakip at kadikit at integral sa pag-ibig sa Diyos. Pagtulong sa mga nangangailangan. Pagnilayan po natin ito ngayong Lunes, simula ng Linggo. Sa tulong ni Maria, ngayon po ay buwan ng Santo Rosario at ni San Jose. Gayon din ang mga santong tumutulong sa atin sa panahon ng pandemya, lalo-lalo na si San Roque. Nawa, alalahanin natin, habag, pakikipagkapwa, ang pinakapuso ng kautusan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo upang makayanan nating mahalin ang Diyos at ang kapwa para sa buhay na walang hanggan. Ang tutugon po natin, Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga abortionist ay matutong umibig kay Kristong nagliligtas ng maliliit na tao, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang saliksikin ng tao sa Biblia ang pag-ibig na nagdudulot ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga Katoliko ay manguna sa pagpapamalas ng paglingap sa mga may matinding pangangailangan, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mayaman ay maghanap ng tunay na ligaya sa pagkakawang gawa, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin mapagmahal, tulungan nawa kami ng Espiritu Santo na ibigin at paglingkuran ang kapwang nangangailangan ng awa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihahabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong panglingap at kagandaang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo'y siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang ating Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niya na si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Sebastian, San Aloysius Gonzaga, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos ng aking buhay, maawa po kayo. Ingatan ang iyong bahay, pinsala'y ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, nawa'y walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling
Jose, Anghel na masasaya, Apostol na 12. Poong Senyor purihin, Haring nasa trono, Kanyang alay sambahin, Viva Nazareno. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama namin mapagmahal, ipagkalo mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagkaantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maedya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maedya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maedya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niya mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito naway maalala nila ang mga pangako nila na sa binyag na ikaw lang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat sa inyo. Kahapon po, ito po yung mga nagbigay. Salamat sa inyong kagandahang loob. Itong ating ebanghelyo, pakikipagkapwa, ang mga nagbigay, tinapay, itlog, bigas, biskwit, langgunisa, sayote. Binigyan po natin ng langgunisa ang komunidad ng mga madre dito sa Holy Face. Ang mga biskwit napunta doon sa tulay ng kabataan para sa mga street children. Dito yung Mother Teresa na komunidad na tumutulong sa mga dying destitute sa Tayuman. Gayon din sa Hospicio de San Jose at mga hospital. Hospital ng Sampaloc, Hospital ng Maynila, Philippine General Hospital po. Ito po ang nabigyan natin kahapon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan
sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.